Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel, Pinas News Review. At ito nga mga karibin natin, karma na, viral ngayon. Grabe, kapapasok lang Senator Amy Marcos, sinupalpal si Tambi. At Chacha issues updates, yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni Balitang Pinoy TV. Yan ha. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balitang Pinoy TV at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. Ito po ang pinakamainit na balita ngayon. Wala pa po iba nagbabalita nito, minuto pa lang po nakakalipas. Ano po to? Wala na pong pakundangan no. Talagang pinagmamalaki pa po nila yung bayaran na nagaganap no. Okay, si Amy Marcos po nasasagwaan na po si si Senator Amy Marcos dito po sa ginagawa ng kanyang pinsan. Hindi na po nakakapagpigil, no? Ito po, kamag-anak. Yun lang naman po ang kamag-anak. Kahit hindi na po tukuyin. Okay, yan po ang paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Nasa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. Breaking news po to. Minuto pa lang po ang nakakalipas, no? Konti pa lang po nakakaalam nito. Talagang may kampanya po sila na pabanguhin po yung Chacha. Kinakailangan natin mag-Chacha ngayon. Sinisi na naman si Duterte. Part of Duterte's administration's grand plan was to shift to federal form of government. His fans couldn't stop gushing about how the Philippines absolutely must shift to federalism. A charter change is needed for that dream to come true. Pinopopularize po nila yung Chacha. Lahat po ng mga vlogger ni Tambi, no? Pinopopularize po nila yung Chacha. Ginamit pa si Duterte. Si Duterte nga raw, alam nyo kayo, Teyatan, mukhang matalino ka naman, no? Hindi pa nga po history matatawag yan. Very recent lang yan kay Duterte. Nasa dyaryo pa yan. Ang gagawin mo lang, i-google mo. Hindi kasi kayo taga-subaybay ng politika. At least ako alam ko yung nangyayari. Alam ko yan Pinatigil ni Pangulong Duterte yung pagsusulong ng Chacha. Alam nyo kung bakit? Ayaw ng mga tao ng federalism. Hindi pa nila nauunawaan. Kaya tuloy lang daw. Kaya wala pong Chacha na ganap kay Pangulong Duterte. Ano po ibig sabihin? Si Pangulong Duterte marunong makinig sa tao. Kung hindi nauunawaan ng tao, kulang pa yung kaalaman sa... Magtapatan tayo. Sino sa inyo nakakaalam ng federalism? Alam nyo mga karibin natin, no, itong House of Representative, no, itong administrasyong ito, kapag hindi po niyo tinigilan yung paninira, sa bawat ginagawa ninyo, ikakabit niyo yung pangalang Duterte at sisiraan niyo yung nakaraang administrasyon, talagang wala na po talagang maniniwala sa inyo, di ba? Wala na po kasi gusto niyo lang talagang makilala kayo, di ba? Gusto niyo lang magpakilala. Dahil nga sa mga ambisyon niyo, alam naman po nating lahat na kahit ikaw na hindi Duterte supporters, mahal na mahal pa rin po ng taong bayan ang mga Duterte, mga karibin natin, no? Kahit anong sabihin nyo. Ngayon, kung palagi nyong ikakabit yung pangalang Duterte at sisiraan ninyo sa bawat ginagawa ninyo, no? Sa bawat aksyon na gagawin ninyo, talagang mawawalan po ng tiwala ang taong bayan sa inyo. Kaya tigilan nyo na po yan, no? Na sa bawat galaw ninyo, tinitiran nyo ang mga Duterte, no? Magpakilala na lang po kayo kung sino talaga kayo, no? Wag po kayong magpakilala na para talagang dilawan mga karibyo natin, di ba? Yung mga dilaw, di ba? Halos buong termino yan, buong mula simula hanggang sa dulo. Puro yan paninisi sa nakaraang administrasyon sa bawat pagkakamali na kanilang ginagawa. Pero sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, wala po tayong narinig na, 'di ba, na
siniraan yung dating administrasyon. Pagkus ang ginawa po ay isolve yung mga problema na naiwan ng nakaraang administrasyon, no? Pero dito po, ngayon po sa nakikita natin, parang bumabalik po yung mga dilawan, no? Nakakapanghinayang lang po. Isusulong na. Madali po yan eh. Katulad yan, pwede namang puwersahin. Napaka-popular ni Duterte. Pwede po talagang magtsatsa para maging federalism. Pero bakit ayaw niya? Hindi po naunawaan ng tao eh. Ayaw ng tao kasi kulang ng pangunawa. Magtapatan tayo, kayong 2,000 na nanonood. Meron po ba nakakaalam sa inyo kung ano yung federalism? Kung paano yan mag-work? Ako nga eh. Nagsasalita na ako tungkol sa federalism, na-invite na ako noon bilang speaker ng federalism. Iba-iba pa po ang forma ng federalism. Kaya si Pangulong Duterte matalino, hindi niya po pinilit. Eto hindi eh. Grabe. Ang mga tao hindi nila alam, pumipirma sila dahil sa ayuda. Sasabihin lang ni Jam Magno, incentive yan. Sino nga namang ayaw ng incentive? Hindi pala vote buying to. Sige po. Biruin mo, sasabihin sa'yo, hindi yan vote buying, incentive yan. Pirma ka na. Sa totoo lang, ano po yung alam natin? Paano po nag-commercial sila mo kauson, di ba? Yung sumayaw sa'yo, federalism. Malaki ang akin. Hindi ba? Mura-mura. Hindi ka. Di ba sumayaw lang sila ni yung kasama niya? Mahirap pong unawain yung federalism. Maniwala po kayo. Nakakalito po kasi ilang beses na po ako nag-talk sa federalism. Yung question po ng mga tao, hindi po talaga hindi ko rin masagot eh. Kasi doon pa lang kami na iba't iba yung uri ng federalism, hindi na nila makuha eh. Iba't iba. Ano yung ipapatupad sa Pilipinas? Wala pa rin po. Kaya talagang hindi malinaw eh. Ano yung partikular na ipapatupad sa Pilipinas? Hindi pa rin po malinaw noon, pero nag-a-advocate na kami ng federalism. Kaya sabi ko, sa ground po to matatalinong tao po kausap po Supposedly, yung question po nila talagang magulo. Pinapaliwanag ko po sa kanila advantages ng federalism noon, no? Na-invite po ako as guest. So yun nga po mga karbin natin, no? Kahapon po may nag-comment, no? Sabi niya po, sino po ba talaga ang magbe-benefits, no? Ng chacha, no? Sino ba talaga ang makikinabang dyan sa chatsang yan, mga karbin natin? Kung taong bayan po ang makikinabang, talagang okay tayo dyan, di ba? Pero kung ilang malalaking tai lang sa gobyerno, di ba? Ang makikinabang dyan sa charter change na yan, wag na lang po nating ipagpatuloy yan, di ba? Pero kung para talaga sa taong bayan, suportahan natin yan kung lahat tayo makikinabang. Kung yung charter change na yan, yung chatchang yan, pababa ng mga presyo ng mga bilihin, bakit hindi natin susuportahan yan? Kahit pag umastos tayo ng ilang bilyon dyan, as long as taong bayan ang makikinabang, diba? Suportahan natin. Pero kung, diba? Kung yung chatchang yan ay gagamitin lamang ng ilang tao, mga ka-review, no? Para lang sa kanilang pansariling interest, wag na po natin pag-usapan yan, di ba? Wag na po nating suportahan yan. Speaker, ang hirap po. O kaya si Duterte, hindi po niya pinilit. Tapos ngayon, si Duterte na naman, sasabihin niyo, bakit kay Duterte hindi kayo nagtumutol sa tiyatya? Una yon, hindi niya pinilit. Ikalawa, mas pinili ni Pangulong Duterte na tugunan yung mga problema ng Pilipinas. Diba? Anong problema ng Pilipinas? Kriminalidad, dulot ng droga. Swerte nga ngayon. Ang dami na po na-solve. Yung mga sinasabi nyo na mas maganda yung pagsusulong ng drug campaign ngayon kaysa sa drug war ni Pangulong Duterte. Swerte nyo. Si Pangulong Duterte talaga naghihirap na patahimikin. Kung babalik po yung gulo sa Pilipinas, sa bawat komunidad, yan po, kagagawan nyo na yan. Pero kayo dapat nagtamasa kung tinuloy nyo lang. Iba-iba po ang federalism. Iba sa US, iba sa Europe, iba. Kaya sabi ko, mahirapan talaga. Buti nga, hindi na pinilit ni Pangulong Duterte. Tapos sasabihin nyo si Duterte, ikalawa, napag-usapan yung ayuda. Alam po ninyo, sabi ko nga,
si Pangulong Duterte hindi niya po pinilit kasi maraming problema sa Pilipinas eh. Inuna niyang lutasin ang problema. Tanong, ito po bang tiyatsa na sinusulong ninyo, ito po ang lulutas sa problema ng Pilipinas? Ano po ang sabi ni Amy Marcos? Oh? Ang sagwa ng ginagawa ng isa niyang kamag-anak. Si Senator Amy Marcos nasasagwaan. Parang eto tinukoy niya, parang gustong agawan ng yung mga Duterte, yun ng chance. Kasi alam na niya eh, 'di ba? Pagka nagkaroon ng eleksyon presidential, chance na 'to ng mga Duterte, particular ni Sara, 'di ba? Or pwede rin naman nating sabihin na yan yung kasunduan ng unit team. Siya yung nakipag-usap eh. 'Di ba? Kaya siya nasasagwaan kasi siya po yung nakipag-usap, vice president ka ngayon. Hindi ako naniniwala na wala silang sa susunod na eleksyon. Ano ka na? Ikaw naman yung susuportahan namin. Kaya sinabi niya, eto, ang sagwa para lang agawan ng mga Duterte ng kapangyarihan. Parang power grab yan. Nakita niyo po? Bakit ipa-power grab? Hindi naman. No sounds na naman. So, talagang ganyan po mga ka-review natin, no? Gaya nga po ng sinasabi ng ilan nating mga ka-review, no, na parang ginamit nga lang po si BP Sara dito sa kanilang pagtakbo, no? Pero hindi naman po yung intensyon ni Senator Amy Marcos kasi si Senator Amy Marcos yung isa po sa kumausap, di ba? No, pero nang nanalo na mga ka-review, parang nag-iba na po yung ihip ng hangin, no? At ayaw din aminin nila na ginamit lang nila si BP Sara, di ba? Wala pong umaamin na ganun po. Pero sa lumalabas, no? Dito sa ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte, ay nako, mas masahol pa po, di ba? Sa expectation. Wala na nga pong unity dito sa nangyayaring ito eh. 'Di ba? Sila na lang, parang iniwan na sa ere itong ating Vice President Sara Duterte. Pero okay lang 'yan, no? Kasi nasa likod naman ni Vice President Sara Duterte ang taong bayan. At makikita po 'yan sa mga susunod na 'di ba? Sa mga susunod na pagkakataon. Sige, ipagpatuloy nyo lang yan, ginagawa ninyo, yung paninisi ninyo sa mga Duterte, no? Ipagpatuloy nyo lang yan at makikita nyo, no? Yung talagang sigaw ng taong bayan pagdating po ng panahon. Right? Alright, mga ka-review natin kung ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito, i-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ng inyong pong nararamdaman patungkol po dito. Alright? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balitang Pinoy TV. Maraming salamat po.